Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Sana naman pong paksa ang ating tatalakayin. Ito po ay may kaugnayan sa malalapit na halalan. Alam po natin na by October, filing na po ng mga candidacy for national position. President, Vice President, at saka senators. Kaya po masyadong nagiging maingay ito po si Trillanes, si Pacquiao, si Robredo, at kahit si Carpio sa pamamagitan po ng kanyang isambayan with the use of West Philippine Sea issue. May kasabihan po tayo na ang isang ilog na maingay ay mababaw. So, mas maingay, mas mababaw. At ang pinakamaingay po dito, si Trillanes, si Pacquiao, si Robredo. Sa bahagi naman po ni Carpio, hindi naman niya sinasabing direkta na siya. Ang kanya lang sinasabi, sa pamamagitan ng kanyang coalition na binuo na isang bayan, bubuo sila ng isang united front against the Duterte camp, whoever will be endorsed by President Duterte. So, ngayon po, ilang buwan na lang po yan. So, June, July, August, September, exactly about 4 months. So, pormahan na po talaga. But then, yung mga ibang prospective candidates for presidency, mukhang tahimik pa po. Halimbawa po dyan si Crespo, si Inday Sara. So, sino pa? Mukhang tahimik pa po. Anyway, mukhang ang tuloy na dito. Ito si Trillanes at si Pacquiao. Opposition po ito. At si Crespo po, si Lacson, Gordon, Soto, ito yung mga probables na maaring si Robredo, Pacquiao, Trillanes. Ito po yung posibleng maging pagpipilian ng isang bayan with Carpio. Pero sa tingin po natin, mukhang Crespo siguro. Definitely, it cannot be Trillanes. Magamat nagbabolunteer na sa Trillanes. Pero mukhang hindi papatulan ni Carpio si Trillanes. It could be Crespo, Sambayan, coalition. Siguro ang pwedeng maging tandem ni Crespo. Posible po dyan si Soto. Pipili kay Soto. Lacson maybe. Or Pangilinan as Vice President.
para mabigyan po ng leverage yung LP. Pero hindi man pipiliin ng sambayan o isang bayan si Pacquiao at si Trillanes, mukha pong tatakbo. Hindi mukha, talagang medyo tatakbo na. Tatakbo rin si Trillanes. Maghanap ito ng partido. Kung may makukuha. Kung wala, baka independente. Yung Pacquiao Binay tandem, mukhang formado na. Itong si Robredo, kung hindi makukuha ng isang bayan, si Robredo, iba ka nga mag-gobernador na lang. Or pwede rin namang Liberal Party, Robredo Pangilinan. Si Trillanes, hindi po natin alam kung may papatol na Vice President. Sapagkat sa totoo po, si Trillanes, whether pick upin ng sambayan, na mukhang hindi naman talaga, nuisance candidate ito. Masyadong maingay, masyadong assuming, pero hindi po ito papatulan ng sambayan ng Pilipino. Hindi po papatulan yan. Matalino ang majority voters of the Philippines, lalo na po sa mga panahon ngayon. Sa bahagi po ng Duterte camp, PDP laban, baka sa tingin po natin as of now, mga 90% to 95% tatakbo si Inday Sara. Yan po yung, at ito po ay kung sino po ang magiging tandem niya. Baka po Duterte Marcos. Duterte Marcos po, the best tandem. Very winnable yan against any opposition candidates. Yung Duterte Inday Sara President, Bongbong Marcos Vice President. Ang problema lang po dito kung hindi papayag si Bongbong. Pero with the intervention of the President, baka pumayag po. Kung hindi tatakbo si Inday Sara, magiging alternative candidate ng Duterte camp si Bongbong Marcos. Kung sino magiging Vice President niya, yun po ang bagong mukha na maaring manggaling sa either kay Tolentino or Tolentino o si Bato. Posible po. So ito po yung mga probabilities. Ngayon ang tanong, kung meron pong 4 na presidential candidates, 3 ang opposition. Ang major na maglalaban yung Isang Bayan at Duterte camp, PDP laban. Sabi ng ilan, kapag tumakbo si Pacquiao, tumakbo si Trillanes, baka daw si Crispo. Hindi po. Imposible. Sapagkat ang DD is supporters. Ang DD is solid po yan.
ang wawasakin, ang hahati-hatiin ng opposition ay yung mga undecided voters, which in terms of percentage, the most yan is 20%. So ano po ibig sabihin yan? Dito maghahati-hati yung opposition. So the more opposition candidates there will be, the more winnability on the part of the PDP laban. Yan po ang mangyayari. Sa senatorial beats, ang laban po dyan, 70-30 hanggang 80-20, pabor sa PDP laban. Yan po ang magiging takbo ng labanan. Sa kabila ng mga issue na o ang matinding issue sa eleksyon na to ay ang West Philippine Sea at ang COVID-19 pandemic. Dito po si sentro ang issue. Ipipilit ng opposition ng isang bayan na isinuko ng ating Pangulo ang soberenya ng West Philippine Sea, that the President is more Chinese than Filipino. Dito naman po sa pandemic issue, ang sasabihin po nila mali ang naging approach ng Pangulo, kaya sa pagtugon sa problema ng COVID, kaya mas lalong naghirap ang sambayanang Pilipino. Ang corruption magiging pangatlong issue at ang corruption at itong human rights violations. Pero sisentro po ito sa West Philippine Sea. Dito po magko-concentrate ang isang bayan with Carpio. Ito po yung paghahandaan. Ang tanong po, paniniwalaan ba ng sambayanang Pilipino? Sa bahagi po ng PDP laban, they rely on accomplishments, infrastructure accomplishment. Ito ang number 1 campaign ng Pro Duterte. Accomplishments, proper response to COVID, siyempre, at ito pong itong nabawasan ang droga o nalinis ang ating lipunan from illegal drugs, at itong West Philippine Sea issue, it will be explaining kung sino talaga ang nagsuko ng West Philippine Sea sa mga Chinese.
at kung bakit nagiging malamya ang ating Pangulo sa kanilang pananaw sa pagtugo, sa pagbawi ng teritoryo ng Scarborough, itong West Philippine Sea from the possession of China. Kailangan maintindihan ng publiko that it is because we want to avoid the possibility of war, of World War III. Kapag tayo po ay naging marahas, padalos-dalos sa ating hakbang upang mabawi ang West Philippine Sea from the Chinese possession, ito po ay magsisimula ng ikatlong digmaang pandaigdig, which is very, very destructive, katulad po ng nangyayari sa Israel at Palestine. So, ang 2022 election ay pinaghalo po ito po ang tinatawag nating neo-normal election. Magiging iba ang pamamaraan ng kumpanyahan, magiging iba ang pamamaraan ng halalan. Sa ngayon, hindi pa COMELEC po ang magtatakda niyan. But definitely, ang role ng social media, yung YouTube channel, yung Facebook, at itong mga mainstream media ay magiging aktibo po yan. So, ang campaign po ngayon will be through media, 70%. Yung personal contact will be very limited because of the COVID-19 restrictions. So, 70% po dadaanin sa social media at itong mainstream media. Kaya malaki po ang gagampanan nito. So, sa mga supporter po ng ating Pangulo, yung mga DDS, paghandaan po natin ang campaign approach na ito. The media approach campaign. So, it will be more on public relations, pagandahan na lang ng image, more of image building po ito. Image building for the candidates. Sana po at tumakbo si Inday Sara, sapagkat kapag si Inday Sara ang bit ng administration, 70% advantage na po yun. 70%. List Inday Sara, it will be 50-50 for Bongbong Marcos. The problem with Bongbong Marcos, mayroon pa pong mga remnants martial law na medyo at ma-influensya pa to sa kanilang mga anak, mga young generations relative. Itong mga martial law remnants, medyo mahirap pa hatakin ito in favor of Bongbong Marcos. Yan po ang reservations dyan.
sapagkat ang mga martial law remnants, bagamat mayroon din namang naniniwala na mabuti si Marcos Sr., pero mas marami pa rin yung mga nabubuhay pa na kasama sa EDSA 1. At itong mga ito, maraming mga young generations relative. Kaya mas maliwanag o mas the way to presidency for Bongbong Marcos will be more timely in 2028. Sapagkat by that time, yung mga martial law remnants hindi na masyadong magiging aktibo. Marami nang nabawas by age. At by that time, because of age also, they would no longer be active in politics. So, 2028, kunti na lang ang there will be few obstacles to Bongbong BBM's way to Malacanang. Pero itong 2022, mukhang ngayon pa lang nakakabawi si Bongbong. Kaya advice natin kay Aimee Marcos. Ito minsan si Aimee, di mo malaman kung nagyayabang kakapagbitaw ng mga salita in her effort to establish her own identity. Pumipitik po ito kay Pangulong Duterte. Kapag ipinagpatuloy ni Aimee Marcos yan, makakasira po yan kay Bongbong Marcos. Sapagkat yung mga tao na magagalit kay Aimee dahil sa kanyang atake kay Pangulong Duterte, hindi na po yun tatangkilik kay Bongbong Marcos. So, bais natin kay BBM, magsabihan niya yung ate niya. Kasi si Aimee medyo may kayabangan. Para makilala siya, matutulad yan kay Pacquiao. Si Pacquiao, alam naman natin, when Pacquiao was with President Duterte's party, pagamat hindi siya definitely Pacquiao within the party is not considered presidentiable. The most is vice presidentiable, which Pacquiao did not like, sapagkat nangangarap talaga si Pacquiao maging Pangulo by 2022. So, bumitaw siya by criticizing the policies of the party with President Duterte. Ngayon, ano pong nangyari kay Pacquiao? Si Pacquiao ay this election, parang si Trillanes yan. Mukhang walang parting tatakbuhan. Walang partidong tatakbuhan except yung partido ni Binay. Ano ba partido ni Binay? Wala na rin naman. Wala na partido si Binay. Ano bang ginamit ni Binay na partido noong 2016? It did not work.
Si Binay ay mahinang kaalyado, Manny Pacquiao. Nationally noon, siyempre, dating Vice President tumakbo, may pera, magandang kasama. Pareho kayong may pera. Pero ang problema, tatangkilikin ba kayo? Si Binay wala ng base. Not even the Makati, not even the NCR, not even the Batangas. Walang base, walang voting base si Binay. At kahit si Pacquiao, ang Jinsan, ang Mindanao, hindi na makukuha ni Pacquiao. How much more ang Luzon, Visayas? Mamumulot siya kahit saang lugar. Yan ang naging problema ni Pacquiao. Kung senador, baka ibalik ka pa sa Senado, Manny. Baka, hindi pa sigurado yon. Pero kung hindi ka lumaban hindi ka naging pasaway, kumbaga, sa partido ng PDP Laban at senatorial ang tinakbuhan mo, hindi bag pa yon. Hindi bag yon. Pero nag-ambisyon ka ng mataas. Vice Presidency, baka na-consider ka pa. Vice President ni Sara o Vice President ni Bongbong, ni BBM. Kung si BBM ang, assuming hindi tumakbo si Sara, si BBM ang pinili ng PDP Laban, baka na-consider ka pang Vice Presidential. And that could have been the best for you. Kasi posibleng makapasok ka as Vice President kung ganun ang set-up. Pero at the moment, wala ka ng chance. It's a matter of ambition on your part na natitira. Katulad ni Trillanes. Pangarap lang yan na ina-assume ni Trillanes. Ito naman si Trillanes, actually, not worth talking about. Hindi ito, kumbaga, hindi ito seryosong pinag-uusapan sa Trillanes Ngayon, ang papel po ng isang bayan, can isang bayan be a threat to the administration with Carpio, the number one critic of the president in relation to West Philippine Sea? Actually, ito ang major issue na dadalhin ng isang bayan against the Duterte camp. Ang atin pong sagot ay definitely ang isang bayan, hindi pa po yan makakahila ng boto. Very minimal ang mahihila ng isang bayan. Una po, hindi naman naintindihan ng masa yung mga argumento ni Carpio. At hindi ganun kadali magtiwala kay Carpio ang masa. Ang dating ni Carpio ay very elitist. Very elitist. Kaya mas ang makukumbinsi ni Carpio may highly intellectual. Pero ang mga highly intellectual voters, naintindihan nila yung posisyon ni President Duterte. So, hindi rin ito hihila ni Carpio. So, minimal ang boto na makukuha ng isang bayan. Kaya po, ang 2022 election
will be a the continuation of the Duterte legacy with Inday Sara as president to replace her father. Itong mga media, lalo na po itong mga dating reporters ng ABS-CBN na ngayon ay nasa ANC, they will be launching hard campaign against the Duterte camp. Lahat ng resources nila, yung mga the best propaganda nila, gagamitin po nila yan. Actually, they have started already. So, ang magiging campaign army ng administration ay itong mga vloggers, itong social media vloggers na naniniwala na dapat ipagpatuloy ang nasimulan ng ating Pangulo sa pamamagitan ng paghalal ng administration bid in the person of Inday Sara or Bongbong Marcos as an alternative. Pero po, tulad nga ng sinasabi natin, medyo mahirapan pa with Bongbong. So, sana po tumakbo si Inday Sara at tanggapin ni Bongbong ang vice presidential ang vice presidency position. Ito po ang laro ng 2022. 2022 will not be so much for money. Hindi po makakagalaw ang pera. Bakit? Sapagkat list ang contact. So, there is no way to buy votes. Walang yung mga opposition na katulad kay Manny, umaasa na dahil sa pera niya, pwede silang manalo. Hindi po makakagalaw ang pera. Ang bulk of the campaign expenses will go to the social media campaigners. Doon po gagastos sa mga channels na yan, TV channels, propaganda dyan, yung mga radio announcers na campaigner, yun po ang babayaran nila ng malaki para masustain yung campaign period, the whole campaign period. Yun ang attachment ng candidates to the voters. So, having said that, for the while, magandang gabi at maraming salamat. Bilang suporta po sa ating YouTube channel, na anyayahan po natin ang ating mga kaibigan na i-subscribe po ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli.